Magandang araw mga kapatid. So habang tayo nagkakape po tayo, nagkakape kasi nga siyempre break time, bali pag-usapan natin about dun sa mga health issue na ito'y nagiging problema or nabibigyan ng mali na misconception ng ating mga ka-5-9 kapag hindi binibigyan ng duty ng kanilang mga security officer. So ganito po yan. Tandaan natin, health issue yan. Sobrang napakahalaga po yan. Kapag tayo nag-declare na tayo masamang pakiramdam, siyempre, di-declare natin yan. Di ba? So, mangyayari dyan, siyempre si officer, hindi kayo bibigyan ng duty niyan. Kasi ito yan eh. Kasi sabihin natin, kaya ko naman eh. Di ba? Kaya ko magpahinga kasi nga, hindi natin hawak yung ating health na, ibig sabihin, hindi tayo doktor para mag-declare na, hindi na okay tayo. Minsan kasi, akala natin okay na, inyet, iba na pala, masama na pala ang tama sa internal organ mo. Diba? So, pag nag-declare kayo na masama ang pakiramdam, ang pinaka susunod dyan, dapat nagpapamedical tayo. Kasi ito'y magiging sistema dyan. May probable cause, nagsabi tayo na masama ang pakiramdam. Diba? Okay. Umuwi tayo. Halimbawa sa gabi, nagsabi ka sa mga kasama na mukhang masama ang pakiramdam ko, baka hindi ako makapasok bukas. Yan. Tama yun. Ngayon, kinabukasan hindi ka nakapasok or malilate kasi nga dadaanan pa sa ganito, baka may bibili ng gamot, dadaan sa mga butika, yan. Siyempre, pag sinabing butika na, bibili ka ng gamot. Medyo alarming na yan kasi mukhang hindi talaga kaya ng ating security personnel. So, ang mga officer, ang iisipin niyan yung ano ninyo, yung safety ninyo. Kaya nga, safety and security. Yan ang ibinibigay natin. So, kami mga officer, ang binibigay namin dyan sa ating mga subordinate, yung ikabubuti ninyo. Huwag niyong bibigyan ng hindi maganda na nyari, pumasok at late tapos hindi binigyan ng duty kasi nga prior sa sinabi na masama yung pakiramdam. Siyempre doon pa lang, hindi po pwede kasi ang mangyayari dyan, una, hindi natin alam ano ba talaga ang senaryo meron ka sa masama pakiramdam mo. Tama, katawan mo yan. Sabi na, di ba, maipahinga mo ng isang araw. Kung sakaling kaya mo na kinabukasan, pwede kang pumasok. Kung may mga protocol na dapat kinuha sa inyo, si-coordinate tayo sa mga inspector natin. Pero nang gagawin. Kasi, especially sa mga officer ha, makinig po tayo dito para baka makakuha kayo ng idea. Kasi, based on my idea, talagang mahirap. Kasi command responsibility natin yan. Just in case, yung ating security personnel pumasok, nag-declare na masama ang pakiramdam. Ngayon, pina-duty natin. May nangyari sa trabaho yan. Sino kaya ang sisisihin? Kasi aware tayo mga officer prior doon sa nararamdaman ng tao natin. Di ba? Hindi sabihin, ipapagpahingahin ko lang. Kung halimbawa, mas worse ang mangyayari. Nag-collapse yan dyan, tinakbo sa ospital, eto na pala yung nangyari. Wala na, mahirap na. Mahirap lusutan yan. Ibig sabihin, kung hindi niya diniklear na masama pakiramdam niya, hindi tayo aware ng mga officer, okay yun. Pero kung napapansin natin, mukha natang masama pakiramdam mo, ano ba? Kaya mo bang mag-duty or ano, kailangan magpahinga yan? At least, walang burden doon na, bakit mo pinayagang mag-duty? Alam mo, nagsabi na pala na masama pakiramdam. Manadali tayo ng agency, mananagot tayo sa agency. At saka sa company kung saan tayo naka-assign. Kaya nga, ang health issue, dapat kung talagang kaya mo naman, huwag na tayo maingay. Ito yung tip ko sa mga security personnel. Kung yun naman ay lagnat lang or talagang kaya nyo naman, siguro, sabihin nyo lang, kaya naman sir, medyo siguro ano lang to sa sipon na sa panahon nga ngayon, ayan. Pero sabihin mo na, ihilo ako, paano ako magkukulas, kailangan ko ng ganito, ba? Alarming yan. Diba? So, ang gagawin natin dyan ng mga officer, huwag natin bigyan ng duty. Dahil natin sa tamang proseso. Kung ngayon tayo naman mga security personnel na kapag hindi kayo bigyan ng duty na pumasok kayo late kasi nga masama pakiramdam ninyo, huwag kayong sasama ng loob. Ang ginagawa lang ng officer dyan, kayo pinoprotektahan lang ng mga officer. Hindi kayo para alisin sa trabaho o ano pa man. Iyon yung tamang proseso. Kasi kapag may nangyari sa inyo sa detachment, dahil doon sa sinabi ninyo before or yesterday, kasi ngayon ang pasok nyo halimbawa, pwedeng pag naimbestigahan yan, si officer ang magiging problema yan. Kasi bakit niya binigay ng duty na alam pala nagsabi na sa mga pakiramdam? Siyempre, ang mga guard niya nanghihinayan din sa araw, pwedeng ganun, lalo kung mga single parent tayo, mahalaga yung araw, kaya lang, sabi ko nga, huwag mo i-compromise yung health natin. Tandaan natin, katawan natin ang ating puhunan. Huwag tayo manghinayang sa isang araw. Totoo naman, nakakapanghinayang kasi nga naman, syempre, di ba? Alam mo, ibig natin sabihin dahil nga ang hirap ng buhay ngayon. Kaya lang, huwag tayong sasama ng loob. Kasi iba dyan, pag nakwento sa mga kasama, pumasok na nga,
na late lang, hindi pa binigyan, hindi na lang hinayang sa pamasahe. Hindi na titingnan natin. Ang titingnan doon, yung ano ba yung pwede pang mangyari. Kasi kung pamasahe, kaya na mai-sustain, sabi, magkano lang yun. Pero kung makompromise yung buhay mo, di lahat ng detachment madadamay. Anong sasabihin ng management at ng agency dun sa officer on duty? Diba? Kaya nga, ang ginagawa ng mga agency, kukuha ka talaga ng medical certificate mo at saka fit to work mo para makita na talagang fit to work ka na, nababalik dun sa detachment. Kasi may pangahawakan din sa agency prior doon sa doktor kung saan ka nagpatingin. Kasi binigyan kanya ng fit to work. Hindi yung para kayo pahirapan ha. Ako, mas okay sa akin yung mga ganun, yung ganong agency na talaga pagdating sa ganyan, may higpit sila. Hindi ito para tayo pahirapan. We protect our people. Tayo mga officer, protektahan natin yung mga tao natin. At kung hindi nila naintindihan yun, ipaliwanag. Kaya nga may mga guard mounting everyday, hindi lang para to itapik yung mga kung ano-ano. Makita kayo na fit to work ba kayo, that's the number one. Kasi pag nakita mo na medyo, siya mga nakainom, baka may nalasing lang, tapos napa-duty mo yan, ako, ang laki ng problema dyan. Kaya nga, doon nakikita yan. Kaya sana, kapag kayo hinihingian ng medical certificate, ng fit to work, hindi kayo para pinapahirapan ng officer ninyo. Iyan ay isang proseso para maibigay yung safety and security ninyo doon sa trabaho. Kasi kailangan ng katawan natin ng pagpapahinga. So sana, ganun dapat tayo ha. Huwag tayong sasama ng loob. Dapat intindihin natin na ginagawa ito ng officer namin dahil sa amin. Mahalaga ang health issue po sa ating mga security personnel. 12 hours ang duty natin, mahihirapan po tayo pag masamang pakiramdam natin. Kaya sabi ko pa nga, lagi ko sinasabi sa mga tao din namin na pag hindi nyo kaya, masama ang pakiramdam, magpahinga kayo. Huwag kayong pumasok. Pero, ayan, but, siyempre, kaano ka ng documents mo? Kung sabihin sa malang pakiramdam ko, yun pala, lasing ka lang. Hindi yun eh, yung kasi iisipin ng iba eh, kahit yung mga kasama nyo, alam nyo yan eh. Nalasing lang yan, nainom lang yan. Ay kung may proof, may ano ka, may documents ka, may medical certificate ka. Sir, daw makakapasok ka. Mag-inform lang naman. Iba naman kasi hindi nag-i-inform, yun din ang mali. Mag-inform kayo sa makapasok talaga pag di ko talaga kaya. So, sige, magpahinga ka. Mag-ano ka na ng medical certificate mo, bumato ka rin sa agency. Pero magre-report din kaming mga officer. So, ganun po dapat. So, lagi nating tandaan, mahalaga ang kalusugan sa ating mga manggagawa, especially sa ating mga security personnel, kasi 12 hours ang duty natin. So, dapat naintindihan po natin yan, okay, sasama na sa mga officer ninyo, even sa agency, kung saan kayo nakadetine o naka-assign, iyan ay tamang proseso lamang para maibigay ng safety and security nating mga security personnel.